Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa reaksyon ng Ripple executives tungkol dito sa bogus daw na approval announcement ng spot Bitcoin ETF mula sa SEC. Kasi yan po yung naging laman ng balita natin kahapon. Yung lumabas na fake news na post sa X account or X platform, yung X account na gamit ng US SEC. At ayon daw po sa US SEC ay na-compromise daw po yung kanilang account at hindi daw po sila ang may gawa. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, ang sabi po rito ay Ripple executives have reacted to the SEC's bogus announcement regarding the approval of all Bitcoin spot exchange traded fund applications or ETF. Kaya yan po yung inaabangan kasi natin lahat. January 10, yan po kasi yung deadline para sa US SEC na i-approve lahat ng mga applications ng spot Bitcoin exchange traded fund. Kasi yan po talaga ay magdudulot ng catalyst sa crypto market. Ngunit ang nangyari po ay biglang nagkaroon po ng compromisation or hacking sa X account ng US SEC. Yung X account po na ito or X platform ay ito po yung dating Twitter. Kaya ayan, yung ayon daw po yan sa US SEC pero marami pong hindi naniniwala na ito ay isang incident ng hacking kasi kinonfirm po ng X account na hindi naman po ito security breach sa kanilang platform. Ayan, at nagdulot po yung fake news or bogus announcement na ito sa buong crypto market ng malaking losses. Ayan. Kasi marami pong mga naglong dito or nagbukas na kanilang long position. Tapos nag-umpisa ng umangat yung market price ni Bitcoin. Tapos biglang i-announce nila na fake news ito. Yan, biglang bumagsak. Kaya yung mga nakapag-long ay yan, marami pong na-liquidate. Maabot po ng ilang milyon yung na-liquidate. Kaya ayan, hindi po maiwasan ng iba't ibang mga kilalang mga market analysts katulad rin po ang mga Ripple executives na mapa-react dito. Kaya yan, top crypto stakeholders including Ripple executives have reacted to a post that emanated from the official X account of the United States Securities and Exchange Commission. SEC bogus Bitcoin ETF approval. For context, the SEC official X account stated yesterday that the Commission has approved all Bitcoin spot exchange traded fund applications. The announcement stirred an immediate reaction from Bitcoin, which surged to $47,680 from around $45,000 according to CoinGecko data. Kaya yan po yung dulot ng fake news na ito, na fake news na spot Bitcoin ETF approval. Mula po sa datos ni CoinGecko ay mula po sa presyo ni Bitcoin na nasa $45,000 ay umakyat po ito sa presyong $47,680. Kaya yan, dami pong na-liquidate dyan. Kasi yung umabot po rito ay bumagsak din po kaagad. However, the rally was short-lived as the SEC Chair Gary Gensler quickly issued a statement on the X platform, refuting the announcement. Gensler claimed that the SEC's account was compromised, leading to the publication of an unauthorized tweet about the approval of all Bitcoin spot ETF applications. Kaya yan na nga. Pagkatapos na mailabas yung tweet na fake news or bogus na announcement, ay agad din pong lumabas si Ginoong Gary Gensler. Siya po ang chairman ng US SEC para ipagbigay alam na ang announcement na ito ay hindi makatotohanan or peke lamang. Kaya yan, dyan na rin po nag-umpisang bumagsak yung market price ni Bitcoin.
Ayan. He stated that the commission had not approved the Bitcoin-related ETF for listing and trading. Gensler address came late as the SEC's initial announcement has already wreaked havoc on investors. According to Sentiment, over $300 million was liquidated in BTC due to the Hawks report. Kaya ayan, medyo kahit na naglabas kaagad ng pahayag itong si Gary Gensler, pero huli na ang lahat. Nagdulot na ito ng mga damages or pagkatalo sa mga investor at umaabot po sa $300 million yung na-liquidate dahil lamang dito. Kaya ito po yung reaction dito ng Ripple executives. As expected, Ripple executives took to X to react to the development. Reacting, Ripple CEO Brad Garlinghouse said the development reminds him that the SEC needs to investigate itself for multiple things. Kasi alam naman po natin na ang Ripple ay meron po silang kinakarap na kaso kay US SEC. Kaya syempre hindi natin maiiwasan na talagang mapapareact itong Ripple executives na si lalong-lalo na itong si Ripple CEO na si Brad Garlinghouse. He however applauded the crypto community on X for having the best memes on the social media platforms. Yan po yung actual na sinabi rito ni Ginoong Brad Garlinghouse. The SEC's bogus announcement also stirred a reaction from Ripple's Chief Legal Officer CTO Stuart Alderoty. The Ripple CLO reacted to Gensler's statement, citing a cybersecurity rule adopted by the Securities and Exchange Commission in July 2023. Yan, meron pang inilabas na balita noon na si Ginoong Gary Gensler, ang chairman ng US SEC, ang nagbigay ng mga guidelines kung paano protektahan ang ating mga account. Yan, gagamit daw tayo ng 2FA, two-factor authentication code. Ayan, para hindi raw po tayo basta-basta mahahack or makokompromise yung ating account. Pero pagdating po sa kanilang X account ay wala po itong 2FA. Ayan. Kaya paano nangyari yan? Sila mismo na nagpro-promote na ma-secure yung ating account ay hindi naman nila sinusunod yung kanilang guidelines na or mga tips na ibinibigay nila. SEC cybersecurity rule requires companies to disclose cybersecurity incidents within 4 business days. Following the SEC's recent X saga, Alderoty referenced the rule, stating that the Commission should reveal the nature and scope of the incident as well as the market impact within 4 business days. Kaya yan, gustong magpaliwanag. Gustong malaman ni Ginoong Alderoty kung ano nga ba yung nangyari sa cybersecurity incidents na ito para malaman nila. Ayan, maging yung mga US senators ay umiling po sila sa Congress na magpaliwanag na rin ang SEC. Kaya ayan, mukhang dihado ang SEC ngayon kung cybersecurity attack nga ba talaga ito or talagang sinadya lamang nila para magkaroon ng delay ang approval ng spot Bitcoin ETF. For Alderoty, the SEC should also disclose how it plans to prevent such cybersecurity threats in the future. Notably, Ripple CTO David Schwartz commented on the incident using the popular X trend, how it started versus how it's going. In the How It Started section, Schwartz shared a screenshot of an October 2023 tweet, which the SEC claimed to be the best source for information about the Commission. In the second frame, How It's Going, the Ripple CTO attached Gensler tweet announcing that the SEC's X account was compromised. Kaya yan, parang nagbigay po ng summary itong si David Joel Katz Schwartz sa pangyayaring insidente na ito. Yan po ang muling pangyayari sa balita na ito. Napareact po ang mga Ripple executives dahil sa bogus na approval ng spot Bitcoin ETF.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.